Hinding-hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal. Mga katagang namutawi sa labi ng binatang si Nathaniel Garnica. Sa edad na 25, iisa pa lamang ang naging kasintahan niya. At ni hindi pa siya nakahalik. Kaya naman laking gulat niya ng isang araw may isang batang kumatok sa pinto ng kanyang bahay. At nagpakilalang anak niya ito. Ngunit mas nagulat siya nang malaman ng ina ng bata ay ang kanyang childhood friend at sadista na si Jeneline Bartolome. Mapanindigan niya kaya ang binitawang salita kapag napatunayan niyang anak nga talaga niya ang bata? Ano ang mangyayari kung magkakasama sa isang bubong ang dalawang tao na dinaig pa sina Tom and Jerry sa bangayan? Isa na naman pong bagong kwento ang ating aabangan. Bago po ang lahat, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at hit the notification bell para sa bagong upload. Narito ang ating unang kabanata. Tunog ng alarm clock ang nagpabalikwas sa binatang si Nathan mula sa malambot niyang kama. Tiningnan niya ang orasan at may pagmamadaling tinungo ang banyo para maligo. Habang nagbibihis ay kumakanta siya at sumasayaw. Matapos ang ilang minuto ay humarap siya sa salamin para sipatin ang sarili. Ang gwapo ko talaga. Kanyang naisatinig, sabay kindat pa sa harap ng salamin. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba na siya at pumunta ng kusina. Nagtimpla lang siya ng kape at nang maubos ay agad siyang sumakay sa kanyang kotse, patungo sa kumpanya ng mga Cervantes. Simula nang ikasal ang mga kaibigang sina Akiro at Shannon, ay siya nang namahala ng kumpanya ng mga ito, na kung saan siya nang nakaupo bilang presidente. Malaki ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mag-asawang Kevin at Jane, para bigyan siya ng karapatan sa ilang properties nito. Yun ay ang pag-upo sa pagkapresidente sa kumpanya ng mga ito. Maaliwalas ang kanyang mukha nang bumungad sa kanyang opisina. "Good morning, sir." Bati sa kanya ng kanyang sekretary. "Good morning. Kumpleto na ba sila?" Tanong niya dito. Ang tinutukoy ay ang kamiting niya. "Yes, sir. They are waiting for you." "Okay." Pagkawika niyon ay tinungo niya ang isang kwarto. "You've come." Tinig ni Mrs. Perez. "I'm sorry for being late. Can we start the meeting?" Tanong niya at naupo. "Sure." "Then are you planning to give up our purchasing the remaining companies? There's no way we can abandon our affiliates." Tinig ni Mr. Villegas. "Naiintindihan namin, but unfortunately, we recently got our hands on some financial reports for Adel Motors and its 7 affiliated companies." Wika ni Mrs. Perez. "It appears the account for the last 3 years have been heavily manipulated. I'm sure none of you nor Mr. Chua for that matter would want this to become public knowledge. Wala akong balak to abandon your affiliates. However, we'll discuss the details further in Europe once the final audit is complete." Wika ng binata saka tumayo. "Good day, gentlemen." At saka siya naglakad palabas ng naturang silid. Siya si Nathan Garnica, certified single. Sa edad na 25 ay marami na siyang natutunan at napalagong negosyo sa tulong ng mga Cervantes at sariling pamilya. The business tycoon na sikat hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa labas ng bansa. Lapitin ng mga babae, ngunit sadyang pihikan ang kanyang puso. After they broke up with his first love and first girlfriend Rose, he doesn't have a serious relationship. Maraming nagpaparamdam sa kanya, but he doesn't care about it. He used to be silent and keep waiting the right woman for him. Bumalik siya sa sariling opisina at pinirmahan ng mga papeles na nakapatong sa table niya. Malapit na siyang matapos nang makatanggap ng tawag mula sa kaibigang si Patrick. "Bro, kumusta?" Bungad nito sa kanya. "I'm fine. How about you?" "Okay lang. By the way, Aki told me na dumaan tayo mamaya sa bahay nila. Opening ngayon ng coffee shop nila." "Okay, I will try." "Don't try. Do it, bro." Okay. "Good. See you later. Bye." Pinatay niya ang cellphone at isinandal ang likod sa swivel chair. Minasahe niya ang kanyang noo at pumikit. Nitong mga nakaraang araw ang dami nilang ginawa. Idagdag pang konsumisyon niya sa kaibigang si Jenny. Hindi niya alam, pero pakiramdam niya pinagkakaisahan siya ng mga kaibigan niya. At laging itinutokso sa dalaga. At mas naiinis siya dahil may mga pinag-uusapan ito na hindi niya dapat malaman. Unfair. Itong lagi niyang himutok dahil piling niya may mga itinatago ito lalo na si Jenny.
Gusto sana niyang matulog, pero nang maalalang sinabi ng kaibigan ay mabilis niyang tinapos ang mga dapat pirmahan. Tinapos na din niya ang ilang appointment niya ng araw na yon. Hapon na nang makapunta siya sa bahay nila Akiro. Kumpleto na naman ang tropa. Naroon si Rose kasama ang asawa nito. Si Patrick na kasama ang pinsan ni Akiro. At tulad ng nakasanayan, sila na naman ni Jen ang walang kapareha. Agad lumapit sa kanyang batang si Aki at humalik sa pisngi niya. "Dad, come!" Tawag nito sa kanya at naglakad paakyat ng hagdan. "Why?" "I have something to show you." "Little handsome, maybe daddy is tired. Mamaya mo na lang siya yayain sa taas." Singit ni Shannon na medyo hirap na sa paglalakad dahil malaki na ang tiyan nito. "Oops! Sorry po, Dad." Ginulo ng bata ang buhok nito. "It's okay, little handsome." Ngumiti ito sa kanya saka bumalik sa ina. "Ma'am, dun po muna ako sa room ko." Paalam nito at nagmamadaling umakyat ng hagdan. "Kumusta naman ang babaeng buntis?" Tanong niya at inalalayan itong maupo. "Ayos lang, masaya dahil may katuwang na ako." "Good to hear that. Where is Akiro?" "Nasa likod nag-iihaw." "Kanina pa ba sila nandito?" Haniya dito na nakatingin sa mga kaibigang nasa may hardin. "No, actually magkakasunod lang kayong dumating." "Okay. Wala pa ba?" "Anong wala pa? Nakakabihag sa puso mo?" Tanong ni Shannon. "Don't ask me a stupid question, sweetie. Kung meron man ikaw ang unang makakaalam." "Are you sure?" "Yeah." 100%? "Bakit ba ang kulit mo, ha?" Aniya dito saka ito binuhat papunta sa likod ng bahay. "Just want you to be happy." "I'm happy seeing you with your family." Seryoso niyang saad saka ito ibinaba at pinaupo. "Hi bro!" Bati ni Akiro na abala pa rin sa pag-iihaw. "Hi! Tulungan na kita." Wika ng binata saka inhililis hanggang siko ang suot na long sleeve. "Wag na, baka madumihan ka pa. Masira pa porma mo kay Jen." "Bro, stop it." "Bakit ba kasi ayaw mo sa kanya?" Singit ni Shannon. "Tigilan niyo ako ha. Please, sagutin mo lang ang tanong ko." Paawa effect na saad nito. "Okay." Aniya sa mga ito. Unang-una naniniwala ako sa sinasabing spark. Yung tipo ba nakikiligin ako or sasaya ako makita ko lang ang mukha niya. Pero 'di ba bro, pwede namang matutunan ng pagmamahal? Si Akiro na nakitang nasa likod ng binata ang dalagang kanilang pinag-uusapan. Sumenyas itong huwag maingay kaya hindi niya sinabi na naroon ang dalaga. "Well, pwede naman. But do you think magkakasundo kami ng sadistang yon? Saka isipin ko pa lang na magiging girlfriend ko siya kilabutan na ako." Huminga ito ng malalim saka nagpatuloy. "At isa pa, biglang binatukan ni Jan ang binata saka namewang sa harapan nito. "Spark pala ha? Gusto mo makuryente? Panigurado may spark yon." Nakangisi nitong saad. "Ay, tanging nanulas sa bibig ng binata. "Ito lang ang tandaan mo, Atan. You can't resist my charm." "Charm? Where is it?" Aniya na nakabawi na sa pagbatok ng dalaga. Nilapit ni Jan ang muka sa muka ng binata saka pinadaanan ng kanyang hintuturo ang labi ng binata. "My charm? This is it." Pagkawika niyo ay mabilis niya itong hinalikan sa labi. Tumagal din yun ng 1 minuto. "Makuha ka sa isang halik." Nito saka naglakad papasok ng bahay. Naiwang tulala pa rin ang binata. Hindi siya makapaniwalang ninakawan siya ng halik. And worst, ang babaeng sadista pa na yon. "Trying hard pa, yun pala si Jen lang ang katapat." Panunokso ni Akiro. "Halik lang palang kailangan mo, sweetie." Segunda ni Shannon na natatawa pa rin sa itsura ng binata. "Ang lakas ng epekto, tingnan mo tulala pa rin. Siguro nilalasapan niya ang tamis ng labi ni Jen." Nakangising banat pa ni Akiro. "Oo nga, sino ba naman ang hindi matutulala? Di ba nga? First kiss niya yon?" "Ano ka ba naman? Nakalimutan mo na ba? Hindi niya first kiss yon." "Ay oo nga pala no." Mas lalong lumakas ang tawa ni Shannon nang maalala ang anak ng 2 parati na lang nagbabangayan. "Tumigil nga kayo." Bulyaw niya sa mag-asawa. Umakto siya na tila walang nangyari at ipinagpatuloy ang ginagawa. Pasimpleng nagsikuhan ng 2. "Love is coming." Duet ng mga ito. "I said stop." "Sabi nga namin titigil na."
Tila maamong tupa na tumahimik ang dalawa. Namayani ang katahimikan sa pagitan ng tatlo. Lumipas pa ang 1 oras ay tapos na lahat at inilipat na sa shop ang mga pagkain. Tara na, punta na tayo sa shop. Yakag ni Akiro kay Nathan. Mauna na kayo, susunod na lang ako. Are you sure? Tanong ni Shannon. Yeah, don't worry about me, sweetie. Okay. Nang makalayo ng mag-asaway naupo siya sa duyan na naroon. Pinunot niya ang sigarilyong nasa bulsa niya at sinindihan iyon. Hindi niya alam kung anong iisipin sa ginawa ng kanyang kaibigang si Jen. Bakit siya nito hinalikan? Bakit tila umaayon ito sa mga panunukso ng kanilang mga kaibigan at mga siraulo niyang kaibigan? Anong alam ng mga ito sa pagitan nila ng dalaga? Gigil niyang ibinatong hawak na sigarilyo. Kahit anong gawin niyang pag-iisip, wala siyang maapuhap na sagot sa mga tanong niya. I need to do something. Kanyang naisip, saka nahiga sa duyan. Araw ng Lunes, inihatid ni Jenny ang kanyang anak sa eskwelahan. Nagkasakit ang kanilang driver kaya obligado siyang ihatid ang anak. Nagmamaneho siya pa uwi at dahil medyo traffic, binuksan niyang stereo at sumayaw sa saliw ng tugtog. Dahil tuwang-tuwa siya ay hindi niya namalayang nasa stoplight na pala siya. Kaya bumangga ang bumper ng kotse niya sa sasakyang nasa unahan niya dahil huminto ito. Bad trip na nga dahil sa traffic. Mas lalong nadagdagan ng inis ng binatang si Nathan dahil sa pagbangga sa hulihang bahagi ng kotse niya. Nagmamadali siyang bumaba at sinipat ito. Napamura siya nang makitang nagasgasan ng bago niyang kotse. Kaya pinuntahan niya ang kotseng nasa likod niya. Kinatok niya ito. Saktong bumukas ang pinto niyon. Nagulat siya nang makita ang kaibigan. Ano ba naman yan? Sa dami ng pwedeng makita, ikaw pa? Iyamot niyang saad dito. Sinilip niya ang loob ng kotse nito at halos mabingi siya sa lakas ng stereo. Sumayaw ka na naman no? Kaya halos banggain mo na ang kotse ko. Litanya pa niya. Ahoy Nathan, bakit sa tingin mo ba natutuwa akong makita yung pagmumukha mo? Nang iwan ka na nga sa ere kahapon sa bahay nila Akiro, nagsusungit ka pa. Aba matindi. Huwag mong ibahin ang usapan. Bayaran mo ang damage sa sasakyan ko. Aba hoy, wala akong kasalanan sa'yo ha. Ikaw tong bigla na lang huminto. Ngumisi ang binata sabay turo sa stoplights. Napanganga naman si Jenny nang makitang nasa pula ang ilaw. Lumambot ang mukha niya sa kangumiti. Magkaibigan naman tayo. Kaya huwag mo nang pabayaran yan. Isa pa, madami ka namang pera eh. Ay sus, tignan mo nga ang itsura niyan. Kakabili ko pa lang yan at wala pang 1 linggo. Kaya ipaayos mo yan. Or kaya bayaran mo ko. Nathan naman eh. Anito na nagpapadyak pa. Nathan naman eh. Panggagaya ng binata sa kaharap. Call me kapag may pambayad ka na. Nakangising saad niya bago sumakay sa kanyang kotse. Call me pag may pambayad ka na. Nakalabing ulit ng dalaga sa sinabi nito. Busit ka talaga Nathan. Gigil niyang wika at sumakay na rin sa kanyang kotse. Nang makarating sa opisina ay agad na bumungad sa binatang lungkot sa mukha ng kanyang sekretary. Miss Agustin, what happened? Tanong niya dito. Sir, may problema ho kasi. Tumawag si Mrs. De La Cruz kanina at sinabing lilipad na sila papuntang Amerika. Biglaan daw ho kaya nag-resign na po siya bilang assistant niyo. Ipapadala na lang daw po niyang resignation papers niya. Mahabang litanya nito. Wala sa loob na napakamot sa kanyang ulong binata. Sa dami ng inaasikaso niya, bakit ngayon pa siya mawawala ng assistant? Maghanap ka ng papalit sa iniwang pwesto ni Mrs. De La Cruz as soon as possible. Yes, sir, okay. Let's start the work. Pagkawika niyon ay tuloy-tuloy na siya sa kanyang table. Naupo siya at hawak ang sentido niya nang biglang may sumagi sa isip niya. Bakit nga ba hindi? Para naman magkaroon siya ng silbi. Aniya sa sarili, dali-dali niyang inilabas ang kanyang mobile at may tinawagan. Matapos ang pakikipag-usap sa kabilang linya ay nagpakawala siya ng isang matagumpay na ngiti sa kanyang labi. Tingnan lang natin kung makaya mong ugali ko. Kasalukuyang nagluluto ng tanghalian si Jenny nang makatanggap ng tawag mula kay Akiro. Pest, kailangan mo mag-report sa opisina ni Nathan tomorrow morning. Wika nito. Ano namang gagawin ko sa opisina ng hinayupak na yon? Nakataas ang kilay na tanong niya. Hey, relax, okay? Nag-resign kasi yung assistant niya at kailangan niya ng papalit sa iniwang pwesto nito.
Alam mo naman ang mga kinaharap na problema ng kumpanyang pinamamahalaan niya, di ba? Yeah, alam ko yun pero No buts, Pest. Makakatulong na rin yun para magkalapit kayong dalawa. whatever. Please? Fine. Thank you. So paano? Be ready for tomorrow. Okay. Matapos yun ay ipinagpatuloy niya ang pagluluto. Palaisipan sa kanya kung bakit siya ang kinuha ng kaibigan. Samantalang pwede namang mag-hard ang mga ito ng aplikante. Kinabukasan, matapos maihatid sa eskwelahan ng anak ay dumiretso na siya sa kumpanya ng mga Cervantes. Tumuloy siya sa opisina ni Nathan at naabutan niya itong prenteng nakaupo habang nagkakape. Have a seat. Sabi nito sa kanya kaya mabilis siyang umupo sa harapan nito. Buti naman at hindi mo tinanggihan ang trabahong ito. Akiro called me yesterday and I can't say no to him. Alam ko. Kaya nga siya ang kinausap ko para kumbinsihin ka sa trabahong ito. Anong balak mo? Balak? What do you mean? Bakit ako ang kinuha mo samantalang pwede ka namang maghanap ng aplikante? I don't know what are you talking about. Just do your work, okay? Ano man ang binabalak mo, hindi ka magtatagumpay. Pagkawika niyon ay mabilis niyang tinungo ang pinto. Maghanda ka mamayang gabi. May gaganaping party at kailangang naroon tayo. Pahabol ng binata. Sumapit ang gabi at halos magkasabay lang silang dumating ng binata sa pagdadausan ng nasabing party. You look quite nice in that dress. I'm surprised. Nathan said to her in a lower voice. Kasalukuyan silang nasa isang tabi habang umiinom ng wine. Thank you. It'll come in handy in your mission tonight. Anong misyon? Nakikita mo ba yung dalawang lalaking yon? Aniya sabay turo sa dalawang lalaki na kasalukuyang may kausap. Where? The two men in striped ties. Yeah, I see them. They're with the Power Holdings, our competitor in the Adobe deal. Mr. Chua is here tonight as the president of Adobe. Kaya kailangan mong dumikit sa dalawang yan and find out everything you can about their meeting with Mr. Chua. Sandali lang ha. Sinasabi mo bang you want me to spy for them? Isn't corporate data collection your specialty, Jen? Sasagot pa sana ang dalaga ngunit may bisitang tumawag sa binata. Go ahead. Bulong nito sa kanya saka naglakad papalapit sa babaeng tumawag dito. Labag man sa kalooban ay nilapitan pa rin ng dalagang dalawang lalaki. Gumawa siya ng paraan para makausap ang mga ito. But I'm sure you're well aware of those facts. Wika ng lalaking kung hindi siya nagkakamali ay isang Koreano dahil na rin sa itsura nito. Of course, it's my job to know the facts, you know. Nakangiting tugon niya dito. By the way, who's the guy over there talking to the president? Tanong ng kasamahan nito. Sinundan niya ng tingin ng tinitingnan nito. Nakita niya ang kaibigan. Kausap ang isang matanda na kung tama ang hinala niya, ito si Mr. Chua. You don't think he's with the competition, do you? Tanong ng Koreano. I wouldn't worry. Nobody know the president at the party, except for us. Sagot ng isa. And besides, our real rival are the Philippines, not the yellow monkey. Muntik nang maibugan ng dalagang iniinom dahil sa narinig. Kung ganun wala silang dapat ipangamba. Napangiti siya saka nagsalita. Power Holdings seems to be in a slump lately at may kumakalat na balita that your interests were at stake since the failed merger with Neutral Company. Totoo ba yon? Well, there'll all be big deal for us too. Soon. Tugon ng Koreano. Oh really? I knew that. Masayang saad niya. Shh! Pasimpleng isinenyas ng lalaki ang bibig niya. Oh don't worry. I'm not here to give a report. You don't need to worry. Off the record? Naninigurong tanong nito. Yes, off the record. Sa kabilang dako naman kausap pa rin ng binata si Mr. Chua. Vision? Ripping a company apart and selling it off. Is that your vision? Hindi pa man nakakapagsalita ang binata ay tumunog ng cellphone niya. Mabilis niyang binasa ang mensahe galing kay Jen. Napangiti siya sa kataas noong sumagot sa president. Very well. Bypassing the board and attempting insider trading with Power Holdings. Is that your vision? Nagulat si Mr. Chua sa binitawang salita ng binata at hindi ito agad nakapagsalita. I'll show you the real vision. Just wait and see. Huling kataga na binitiwan ng binata saka naglakad papunta sa kinaroroonan ng dalaga.
Magkasabay silang lumabas at tinungo ang parking area. Sumakay ang dalaga sa kotse ng binata at habang nasa biyahe ay binati ni Nathan ang kaibigan. I did not expect you to obtain such classified information like that. Thank you, Jen. It was their fault. Tugon nito, maya-maya ay may naalala ito. Since I scored tonight, let's forget your car issue. No, that's personal and nothing to do with business. Kuripot mo talaga. Heist! Kailangan naghahanda ako para sa future ko. Nakangisi nitong tugon. Abay dapat lang, hindi naman pwedeng ako lang ang gagasto sa kinabukasan ng anak natin. Wala sa loob na sagot nito. Napalingon ng binata dahil sa narinig. Ano sabi mo? Ha? May sinabi ba ako? Meron, pero di ko masyadong naintindihan. Ganun naman pala di wag mo nang intindihin. Kaya ako nga itinatanong kasi hindi ko naintindihan. Ay ewan ko sa'yo, magmaneho ka na lang dyan. Naiinis na tugon ng dalaga sa kapumikit. Napapailing na tiningnan ng binata ang katabi. Pambihira talaga tong babae na to. Matulog ba naman? Anong akala niya sa akin driver niya? Naiinis na itinuon na lamang niyang atensyon sa pagmamaneho. Samantalang todong ngiti naman ng dalaga na pasimpleng sinusulyapan ng binata. Ang gwapo talaga nitong tingnan, lalo na kapag naiinis. Dumako ang paningin niya sa labi nito, na hindi niya pagsasawa ang halikan kahit oras-oras. Sa kabila ng kasiyahang nararamdaman sa tuwing kasama niya ang binata, naroon pa rin ang takot. Paano kapag nalaman nito ang tungkol sa kalokohang ginawa niya? Lalo na tungkol sa kanyang anak. Paniguradong magagalit ito. Or baka nga kasuklaman pa siya nito. Dahil sa dami ng iniisip, hindi niya na malayang nakatulog siya ng tuluyan.